Alright, so mga experience, on the way po tayo sa Honda flagship Makati para magpa-install na ng KSPP Velocity Stacks, air funnels natin para mas maganda yung higop ng hangin, no? Kusang tumatae. Hirap kumita ng pera, no? Hirap kumita ng pera. Damn. Sasayaw ka sa gitna ng truck na umaandar. Sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, gagawin mo na halos lahat. Talagang kailangan mo ng pera. Kung gusto mong yumaman, not necessarily naghihirap ka, pero alam mo yan, alipin ka ng salapi, sipagan mo, ganun lang yun. Ngayon,
Nakakalungkot lang. Minsan kasi kahit anong sipag ko, wala eh. Di pa rin sinuswerte. Pero diba, sabi nga nila, in God's time, tiwala lang, trust the process. Let's see what happens from here. Alright mga ka-experience, so nabutan na nga po tayo ng ulan. Hindi ako nakapag-setup kanina. Butan tayo ng ulan dito, so may parang bandang nagtahan. So nasa ilalim to tayo ng Mabini Bridge. And well, nabutan nga tayo ng ulan, so no choice tayo. Alam ko, maraming magsasalita dyan na, kaya bakit kasi hindi ka nagdala ng ganito, hindi ka nagdala ng ganyan, hindi ka... Well, waterproof actually yung mga gamit ko, pero, ano mo yun? Hindi mo maririsk talaga yung safety, alam mo yun, dalawa lang ang gulong mo eh. Pag dumulos ang isa dyan, wala na. Diba? Ganon kasimple kung bakit, hindi na, kung basa at basa lang. Tubig lang naman yan, hindi naman nakakamatay yan. Diba? Kaso kasi, sobrang lakas ng ulan, yung visibility, yung helmet mo, na na-overwhelm na ng ulan yung helmet mo, hindi pa pwede. Hindi pala ako naka-record. Naka-record ba ako? Am I recording? Yes. So yun na nga. Well, dito na rin naman tayo. Pakita lang natin yung ano, yung clips natin where I customized or restored my my LS2 Rapid LS2 Rapid first version. Kasi sobrang luma na niya for display purposes only, no? Hindi na siya safe for road use. Hindi na siya safe kasi expired na yung materials niya, yung foam niya maripis na. So hindi niya na ako mapoprotektahan sa daan. But with all that said, so step 1, masking all the parts na ayaw mong pinturahan. Siyempre, lalagyan mo ng masking tape. I used a Microtex masking tape na neon green. Alam ko maraming kulay yan, but I used the neon green para I guess for visibility. Then step 2 is you scruff it all down. You sandpaper ko using P60 na grit. Ako yun. Hindi, kasi alam ko merong mga 1,240 ganyan, 240. Hindi ko alam yung specification na P60, but I think it's 60. I don't know. But yeah, yun nga. I used initially a P60 and then a finer one
So hanggang sa papino ng papino, and then hanggang sa maging ano na siya, hindi kalbo, maging ano na siya, maging as in down na to the pinaka ano ba tawag doon, pinaka base na layer. So after that, step 3 is to prime it. Pinrimer ko siya using a gray primer, and at kasalukuyan tayo nakatambay sa ilalim ng Mabini Bridge. Oo, sige, unsafe, pinagbawal dyan, but wala kang choice eh. Ayaw mo man gawin, hindi kaya ng gear mo, ng helmet mo, ng safety mo, yung ulan. So dalawa lang ang gulong mo eh. Oh, dami dyan mambabash, kaya sa ganyan, hindi mo sila masisisi. Gawin nyo ng gobyerno, dapat meron talagang nakatalaga assigned na spaces for motorcycle safety. Hindi yung puro kayo reklamo, puro kayo violation, bawal si ganito, bawal yung ganyan. Tapos ano, hindi nyo man lang iniisip yung safety ng mga rider, di ba? Mapaliit man yan, mapalaking displacement, dalawa pa rin ang gulong niyan. Hindi mo masisisi kung tatabi sila sa sa silong, sisiling sila, di ba? Di kaya eh. Mga iba, papabasahan na lang. Pag nagkasakit ba sila, kayo ba yung di ba? Kayo ba mag-aalaga? Ha? Kayo ba mag-aalaga sa kanila? Bibigyan niyo ba ng gamot? Hindi naman. Kayo magreklamo, puro kayo reklamo. So, pahihinain lang natin ng konti kasi sobrang lakas naman talaga kanina. Hindi naman kaya. Hindi naman tama na bebol, ganyan. Ka pala. Bakit ka nagmotor? Yung motor ang mode of transportation natin. Yun lang kaya ng budget ko eh. Anyway, so yun na nga. Step 4. Ba't ba ako biglang nag-podcast? Step 4 is after you prime it, you paint it with your desired color. For me, it's always been matte black. All my helmets are matte black from beginning to until last year. But now, ngayon lang ako naging medyo adventurous sa pagpili ng kulay. Actually, hindi pa rin masyadong adventurous dahil this one, this HJC, is still a little bit of matte black and gray. Gray dahil lang, kaya lang ako nag-decide na mag-add ng konting gray. Dito ba banda? Kasi gray yung CB650R natin. And a little bit of red. Kasi, well, may red accents naman tong CB650R natin na gray. Like yung shocks, yung rear shocks, yung buttons, as you can see. Wala na. Ayun lang. So, may accent naman siya ng red. So, binagayan lang natin ng konti. Ay, lumakad na si kuya. Pwede na siguro. Medyo mahina-hina na ba? Yan? Kaya na ba na ng powers natin yan? Let's see. Let's go. Ay. Medyo kaya naman, medyo mahina-hina na to.
Kaya na siguro to. Hindi, mahina. Well, malamang maglalaban na naman ako. So step na nga ba tayo? Step 5. Bahala na kasi mo nyo. Pagkatapos nyo pintahan, take off all the masking tape, and the next videos or the next clips, you'll see me just installing the other parts of the helmet. And here we go.